Okay talaga tong pinapanood. Ano, nirekomenda ni Glenn eh, oh. Christine Bermas. Grabe. Teka, asan na si Jano? Kala ko ba hindi na nalilate yun? Oy, napanood ko rin yun eh. Wala. Kay Boy Abunda, yung sabi niya hindi na daw siya nalilate. Ba't nandito ka, pare? Ewan ko, tinawag lang ako ng Ano? mga boss niya na kung pwedeng wala daw si Jano Wala. ngayon. Hindi na siya nalilate, pero absent. Absent naman. Usa pare. O, eto naman, ayos naman. Uy, congratulations, ha? Saan? Men are from QC, women are from Oo, Alabang, ha? congratulations. Ikaw pala Oo. nagsulat nun. Magandang gabi. Oo. Magandang araw. May co-host na ako. Kailangan ko na lang ng guest. Wala rin kayong guest? Wala eh. Ano bang guest ang kailangan nyo? Ang sabi kasi ng mga boss namin, kailangan namin ng magaling na artista. Yung magaling umarte? Oo. Baka naman pwede yung kasama ko. Oh. Alam bang tinawagan ako 2 hours ago lang? Talaga? Nakaangkas lang ako dito sa kaibigan ko. Stroll lang kami, nakamotor. Nagmotor. Angkas lang ako. Wala kang helmet? Wala. Dito lang kami sa gilid-gilid. Ay, eh. sige, ano lang. Lalo na yung kasama ko. Ah, Hindi nag-helmet yun. sige, sige. Tawagin ko na. Magaling na artista to, ha? Magaling. Maraming awards. Hindi, alam ko magaling. Hindi ko lang, tanungin natin kung ilang awards niya. O, sige, sige. Lea? Dan! Baka pwedeng ano, Ano? mag-guess ka lang sandali. Pwede ba yun? Siguro. Halika na. Sige. Ayan, si Ay. Stan, si Bembol, Uy. Rocco. Sir, Magandang araw sa'yo. Sir Bembol Rocco. Oo. Sir, bata pa lang, napapanood ko na kayo. Bata pa lang ako nun eh. Parang Oo. hindi ko alam kung matutuwa ako dun. Oo. Welcome to the men's room. Ay, maraming salamat. Yan. BR at 50. Yeah. Sir, ano ibig sabihin yan? Suot Yung, nyo. yung BR, ano yan eh. Pangalan ko yan, Bembol Rocco, di ba? Yun. Yung 50 years na ako sa industry. Ah, Lang. tagal na yun, ha? Tagal na Ano ka yun. ba? Sa Oo. lifetime. Oo. Di ba? 50, Sa- I mean, it's incredible to be Mm. still alive and doing what I love to do. Di ba? Kanina nga nagmomotor to. Oo. Sabi ko, parang ilang taon ka na? 70. Sumampa na Sabi ako. ko, wala sa itsura. Parang 69 lang. Hindi, Habang, pero, di ba? Hindi, wala sa itsura eh. ang galing na, habang umaangkas ka na, tanong mo pa yun Oo, eh. kasi no? nga mabagal lang kami. Mabagal, oh. Kasi pag medyo binilisan ito, Baka mahulog eh. Ay, ano hong, mahulog tsaka mahuli kami. ano ho ba motor nyo? GS 750 lang, BMW. Ah, mahal yun, Wow. mahal yun. Mahal ba yun? Hindi, Mga magkano? Yun ang pinakamura na eh. Mga, Ito si Stan, nagbablog to ng mga sasakyan. Napanood mo na ba? Hindi pa. Oo. Marami to. Siya nagre-review ng mga, lalo na yung mga bagong sasakyan. mga bago. Oo. Na nag-ano ka rin ba ng mga motor? Ako, naka-best pa kasi ako eh. Maraming naka-Vespa. Oo. Tapos, It's a very practical Mm. bike actually. mas yun ang daily ride ko. Kaya pag niyaya ako mag-ride ng malayo, di na ako na-excite eh. Araw-araw ko ginagamit. Pero sir, kwento nyo naman sa amin. Kasi may mga Gen Z na nanonood. Paano ba kayo nagsimula sa pag-aartista? Nako. Oo. Actually, hindi ko naman inisip o napag-inip pa na magiging artista ako eh. Mahihina kasi ako sa Tagalog, sa Pilipino, sa subject sa eskwela. Binagsak ko nga yun eh. Ayaw, nahihirapan lang ako magbasa. Bakit? Anong lingwahe mo? Hindi, Tagalog din naman sa bahay. Tagalog, English. Pero ano. English. Oo. Hindi lang ako magaling magbasa. Yun. Ayoko. So, nahihirapan ako. So hindi ko naisip. Saan ka na-discover? Oo, yan. Sige nga. By the 1972, Marshalo. Oo, mismo, December, pasok ako voluntary submission sa their Foundation Rehabilitation Center ni Father Bob noon. Diba? So, yun, pumasok ako doon. So, Pumasok ka dahil dahil may problema ako akala ko naman, pumasok ka dahil magtatrabaho ka doon. Yung pala, May talagang problema. seryosong Oo. re-rehab ka. Oo. Okay. issue. Hindi ka pa artista noon. Hindi. So, may Wala issue lang. O, pagpasok mo, Di 18 months natapos ko yung wala programa. nang issue. Wala nang issue. Tapos, diba? Nagtrabaho ko ngayon sa kanila kasi Kay hindi ko alam kung Bob. saan- Kay Oo, Bob. kay Bob. Oo. At saka kay Emmy. Hindi ko alam kung saan patutuloy, di ba? Isang araw, ako ang OIC dyan sa
Lasalite Brothers. Dumating sila Linon, laking grupo eh. Lino Broca. Yan. Mga ano na to, director to. Hindi, wala naman akong alam sa Oo. kanila. Oo. Di ba? Anyway, nandun para humingi ng permit, mag-shooting sa Cavite, sa isang rehab. Sabi ko, I'm not authorized to issue a permit. Wala si Father Bobby, you'll have to come back next week. Which they did. Balik following week, nakakuha ng permit. Nung nakakuha ng permit, tinanong ako, sabi niya, would you like to be part of my movie? Total, you were once a resident here. Ganyan. I will need you for 5 days and I'll pay you 200 pesos a day. Kling, kling! Di ba? Kasi 600 pesos a month yung sweldo ko eh. Ito siya tao, 5 araw, 1,000. Hello? Without thinking of what I was going into. Di ba? So, ayun, so yung 5 days, naganap, di ba? Na medyo... Big role o minor? Minor. Ito kami nga doon introduced as the new, ano yan? The new artist. New generation of actors. Kasama niya si Soxy Topacio, si Nanding, di ba? Si Rudy. Anyway, 7 kami kasama ako doon. So, yun, doon nagsimula yun. Pagkatapos ng film na yun, tinanong ko ni Lino kung gusto kong stage daw, entablado. Sabi ko, ano yun? Di ba? Wala ka talagang hindi mo talaga maano sa arts. And pupunta ka na lang sa Fort Santiago at pabili ka na ng script, rally ko daw. So doon nagsimula yun. Entablado naman, di ba? Ano yun, naging popular yun. At nakaikot kami ng buong Pilipinas sa pagpapalabas ito eh. Ano to, bale? Hanggang dito na lamang at maraming salamat ang title. Di ba? 3 characters lang yun. Si Lino Broca ang isa doon. Di ba? Ka-eksena ko sa isang stage play, di ba? Tsaka si Len Santos. So, yun. Nang hindi ko talaga iniisip, di ba? Pero yung talent mo, o skill ba tawag doon? Natural ba siyang lumabas? I guess. Kasi diba? Meron ka. Pero doon mo nalaman nung umaarte ka na, pero meron pala ako nito. May mga workshop ba kayo noon? Wala. Well, si Lino gave me personal pointers, di ba? Siya naman ang talagang mentor ko. So, hindi mo naabutan si Lino Broca, no? Hindi. Yan yung ano noon. Yan yung pinakamagaling. Anong tawag sa ganon? Kay Phil Jackson. May tawag. Parang yung maestro pagdating sa pagdidirect, no? Yan. Master talaga. Sabihin, he really did a lot of great films. Marami. Isa na yung nagawa ko na hindi naman talaga para sa akin, di ba? Pero akong gumanap at title. Maynila sa Kukod ng Liwanag. Nakikita ko yun na may buhok pa kayo nun meron. Ba't kayo nagpakalbo? Ayun na. Magandang tanong yan. Di ba? Hindi. Anong kwento na? Kwento niya. May transition period eh. Meron akong ginawang yung from dramatic roles, di ba? With hair. With hair. To action movies. Yun, di ba? Meron isang pelikula na kailangan ginunting-gunting yun. So, uneven. Inahit ko ng todo, di ba? Doon nagsimula yun. Without really meaning to. Karakter na... Nagkaroon ng identity. Nag-iba bigla, di ba? So, yun yung storya nun. So, parang na-stereotype din kayo sa mga, may mga kontrabida roles kayo nun dahil because of the, hairstyle. I did a lot of lead roles ng mga action films. Panahon, di ba? Kami nila Lito Lapid, si Ace Berrel, di ba? Marami kami noon eh. So, anyway, yun yung nangyari, di ba? Kaya ako nagpakalbo. At namikit na. Inaano ko yung inaano ko yung mga pinapanood ko, naaalala ko dati. At meron ba yung movie ni Hilda Coronel? Meron. Maynila was the first. Kasi nung araw, kunwari after ilang years ipalabas sa pelikula, na lumalabas yun sa TV, yung mga movie, mapapanood. Hindi katulad ngayon, kailangan mong mag-Netflix. After 2 weeks, nasa streaming na. Marami akong natutunan kay Miss Hilda. I mean, at that time kasi... Ilang pelikula ba kayo noon? Marami? Medyo... Siya yung parang identified na parang lagi mong leading lady. More or less. So, pwede sabihin ganun. Anyway,
marami nga ako natuto. Kasi nga, wala na nga akong talam-talam, di ba? So, pero yung pag-memorya na mahabang din yan, di ba? Yung lagay mo sa, yan, siya. Do you improvise dun sa script? Not normally. Not normally. Pero lang kung merong biglang lumabas ng hindi sadya. Sabi nga ni Stanley, ang kailangan daw ngayon, magaling na artista. Oo. O punta na tayo dun sa tinutumbok natin kanina. Kasi alam ko magaling ka. Ang tanong, ilang awards ka at anong mga urian, pamas, game. Bilang tayo. May may isang bodega malamang to na Oo puro nga eh. awards eh. Kayo naman din naman. Well, simula sa FAMAS. Pamas. Yan. FAMAS, tapos urian. Ilan sa pamas Sa muna? FAMAS, isa lang. Isa, best actor. Oh. Yeah. Oo. Pelikulang. Maynila, so kung Yun. that film won 7 major awards. Wow. Anyway, Wow. so, yun. Tapos doon, ano yun? Yes, urian. Urian. Oh. Na ang movie ay tungkol kay Batigas eh. Sino yan? Yung reporter? Oo, Oo. di ba? So, si Matt Trevili. Anyway, nanalo ako doon for that role na adik. Kayang-kaya. Parang no? Parang di ka maarte no? Makatotoo daw. Urian, pamas. Ano pa yung ibang giving bodies nung araw? Kunwari, meron na bang Metro Manila Film nun? Wala pa. I have Ilan ang total mong kasama na yung supporting. Lahat. Lahat. May 10. meron man. 20. Ano? 15. Ano? Yeah. Marami. 19. Kaya ako tinanong, kilala mo si Boss Toyo? Pwede mo ibenta yung awards mo. Kilala mo? Papanood mo? Aha. Nung kanina lang, kasi pagising ko, hindi na dyaryo hinahawakan ko eh. Telepono na. TikTok. Titingin ako na, kasi nandun na yung news din eh. Nakahalo-halo yun. Everything. Nakita ko kanina. Si Nino Mulak, 500,000. Yan. Sabi niya, quote, sabi ni Nino, ang dami nitong awards ko eh. Kasi bata siya, ang dami niya awards, di ba? Hindi sa pagtanda niya, bata, ang dami niya awards. Kasi sabi niya, ang dami kong pamas. Parang taon-taon siya yung best child actor. Kasi Nino Mulak eh. Wala pati ka. Sabi niya, parang 15 yata yung yung awards ko. May isa akong famas na sira. Oo. Si Nino Mulak, hindi kailangan ng pera niya. May negosyo yan. May ensaymada yan. Ensaymada yan. Sabi niya, kaya ako binibenta to para maayos nila yung trophy ko. Tapos, ma-display. Kasi gagawa nga ng museum si Boss Toyo. Kaya, pwede ba Yung kay Boss Toyo? Bawasan yung isang award. 500,000 din yun, di ba? Hindi, ang maganda naman doon, lalagay nga sa museum. Parang wala naman yata tayong museum. Wala tayong na ganun eh. Wala. Unfortunately. Dapat. Meron? Mowel Fund. Ibabalik. So, matagal na wala yung Mowel Fund na museum. Pero maganda yung ni Boss Toyo eh. Kasi yung niya dyan, yung concept niya, yung idea niya dyan is magtayo ng isang museo nga. Tapos may mga yung mga yung mga memorabilia ng mga artista. Ganun eh. Sir Bembol, have you tried doing comedy? Yeah. Ano yung mga ginawa nyo dati? Nakasama ko. Kami magkasama na Pulis Patola. Pulis Patola 2 ba yung 1? 1. Oo. Sabi ko nga nun, si Bembol, hindi lang sa drama magaling. May malikot din to eh. May comedy rin din, sa katawan. May comedy sa katawan. Kaya lang, dahil nga identified na drama, mas madalas drama. Oo, sa drama. Pero I've worked with Manong Dolphy, which I find really interesting kasi napaka-galing niya. Good doon, napakabait. May Sobra. So, I enjoyed working with him. Marami ako nakatabahong mga nauna pa sa akin na hinahangaan ko. Vic Silayan, for example. Alam mo, favorite ko yan, Vic Silayan. Manghang-mangha ako sa galing niya. Tsaka yung demeanor, di ba? Yung
kita mo artista, di ba, nag-aaral ng script. Parang si Lolita Rodriguez naman sa babae. Ang lintik. Magagaling. Sobra. Yeah. Sobra talaga. Pero dun sa magagaling na artista, dahil nakatrabaho mo sila, ano yun, natutunan mo habang pinapanood mo sila, yung technique o style nila, o habang naka-eksena. sila mismo nagtuturo rin Hindi, sa... hindi Ay, sila. wala. Hindi sila nagtuturo. Hindi nakikialam. Oo, kanya-kanyang style ata yan eh. Oo. Do what you need to do, di ba? Si Lolita naman, bihira. Haba eksena namin, nanay ko siya na hinahanap. Haba ng dialogue. Tapos, sasampalin niya ako, di ba? So, rehearsal, ginagano ko. Gumagano lang ako, di ba? Ikaw ang sasampalin. Oo. Nung take, di ba? Sinapak talaga ako. Sinampal talaga. Bagsak agad yung uluhan. Nabigla ako. Nagulat ako. Ako walang nga. Tapos, yung iyak mo tunay. nung katsa, akap ka agad sa iyo. Pasensya ka na. Okay, Hindi ko sinabi sa'yo. Kasi baka i-anticipate ko yun. Opo. Pero galing. Professional talaga na. Ano pa ho bang role ang hindi nyo nagagampanan? Yeah. Sa dami ng ginawa nyong pelikula? Or yung gusto mo, ang gampanan. Actually, nag-iintay lang ako ng pagkakataon na may magsulat at kunin ako para gawin yung sinulat nila na interesant. Alam ba yung katabi mo, kaumpisa lang na... Manunulat. Kasi yung pelikulang inextrahan ko, isang araw lang eh. Yung One day, QC... Men Are From QC, Men Are From QC. Alabang. Pinalabas yung a few months ago. Short film. Ano yun, siya nagsulat. Galing hinahango sa libro ko. Dili, baka gawin ni Stanley. Anong gusto mong, kahit ano? May specific ka na gusto? Wala. O gusto mo yung tao, totoong tao? Gusto ko yung natural lang na dadating na pwede kong trabahuin. Ayun, alam mo na. Sa comedy, Anong bagay dito? sa comedy ang uso, yung mga barakong-barako ginagawang bading para maging nakakatawa. Tumatanggap po ba kayo ng mga ganong Bading roles. Nagbading role na ako na mahaba, di ba? Anong movie naman yun? Hindi, series. Series? GMA, TV? Beauty Queen. Anong year to? Yung 90s? Hindi 2000? Yung mga 5 years ago yan. No, a little more. Ma- A little more. Beauty Queen. Oo. Si Isa Calzado. Okay. Di ba? So pass ka sa, pass. Iba-iba. Gusto nito Iba-iba. action eh. Action. Hindi, halimbawa, yung role mo nasa opisina, isa ka sa mga salbahing empleyado, ganyan. Yung mga sip-sip sa boss, ganyan. Mga namamatid. Hindi. Basta, ako naman, pagka tumatanggap ako ng isang trabaho, yung sarili ko yung karakter na yun, di ba? Own Pasok, kumaga pasok. Akin yun. Yan. Kilala mo ba si Res Cortez? Bakla yun. Ay, hindi. Kaibigan ko yun. Hindi bakla. Di ba may movie siya sa Viva Max yung Mang si Kanor? Correct. Biglang sumikat ulit si Res. Pero yun lang nakilala ng Mang Kanor. Mang Kanor Okay yung ba sa yung parang mga gano'n, Mang Kanor? Parang hindi bagay sa Mga Hindi, parang parang maninilip lang, Tom Piting, Oo, mga ganun ganun lang. yung title, ganyan. Pwede naman siya pwede. Pero, di ba? Pero parang ang sinasabi ni Bembol, gusto niya yung seryoso. Seryoso na kanya talaga. Pero yung trabahuin. Meron ho ba kayong tinanggihan na role na balang nung nakita niyo pelikula, parang pinagsisihan niyo, ba't ko ba tinanggihan tong role na to? Maganda pala. Hindi, pero meron din akong mga tinanggihan. Oo. At meron din akong talagang mga hindi gustong ginawa. May gano'n? Yung parang pilit ka? Oo, yung... Ano yun, habang ginagawa mo o nung pinanood mo na? Umpisa pa lang yan, di ba? Paano pag gano'n, yung hindi mo feel yung ginagawa mo? Hindi ka pwedeng, pinipersa mo. Sarili ko, just do. Sa pera na lang. Parang motivation, laki ng bayad, sayang din. Hindi siya sayang. Pirasa ko eh. Oo. Di ba? Hindi ko pwedeng hindi gawin. Di ba? With the best that I can. Di ba? Parang gano'n. May naging girlfriend ba kayo sa artista na hindi namin nalalaman? Yung leading... Hindi marami. Meron naman. Pero yung leading lady mo,
parang Hindi, naging hindi, kayo. hindi. Oo. Hindi ako. Kasi, hindi pwede ako, bang i-share mo yung mga, kung sino yung mga, Wag na. wag na. Tsaka, yung tingin niya, wag na. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Away o gulo? Parang inindak eh. Oh. May ano kami, may portion kami rito na bulungan. Ayun. Yan. Ano naman ang binubulong? Malalaman ng tao yung tanong, pero yung sagot, ibubulong nyo lang sa amin ni Anjo. Kami lang makakaalam, pati yung audio pinapatay. Ganun. Wala pang nagre-reklamong guest sa amin na kasi wala nakalabas. Talagang kami lang. Oo. Sikreto yan. Oo. Yan. Ay, ikaw na magtanong. Sige. Bubulong lang. Paano ko malalaman? Hindi, Kasi ibubulong niya sa'yo. malalaman. Hindi, sabi mo malalaman ng Malalaman ng viewers tao yung tanong, pero yung sagot, bubulong niya sa atin. So, hindi mo kailangan ibulong. Ang bubulong niya yung sagot. Bubulong niya yung sagot sa atin. Ganun. Okay, Sige. Oh. Sino yung naging girlfriend yung artista na hindi namin nabalitaan sa TV? Sa mga chismis, ganyan. Oo. Hindi lalabas to, ha? Oo, hindi lalabas. Oo. Mm. Guaranteed. Oh. Or else, ano yun, ilang milyon ng... Hindi. Mayayari tayo pagka nakalabas. Pero bubulong mo kay Bubulong Stan. niya sa amin. Talaga, bubulong ko? Bubulong niya sa amin. Ano yun? Walang lalabas doon. Wag mo lang lakasan yung bulog mo. Malalaman nila direct pag nilakasan. Game na, pwede na. Oo. Sige. Isa lang. Alam ko marami. Nakikita ko sa mata mo, naglalaro. Parang sino dito ang sasabihin ko? Kahit 3, ganun. Si? Sino? Talaga? Nagulat ka. Sikat yan, no? Sikat yan. Kikilala mo eh. Na sige. Sa akin mo ibulong. Pinag-uusapan na natin. Pinag-uusapan na natin kanina. Okay. Ay, ako rin surprise. Talaga, ibang klase kabandag ni Pasensya na po, ha. Hindi Iba. namin pwedeng sabihin, pero na-shock kami. Oo. Anong mas mahirap na role? Bida o kontrabida? Sa akin, pareho eh. Pareho. I mean, I treat both categories as one. Diba? Kasi lido, kasi kontrabida. I just do what I need to do, diba? On my own terms. Kumbaga. So, ganun. Maraming, di ba, pag bida ka, mas marami kang shooting days. For sure. Hindi, pero kontrata naman yan eh. Ba't naghahanap ka ng maraming shooting days? Di ba, pag kontrabida, medyo tipid. Sabihin, mas content. Siyempre, sabihin, expected naman. Diba? Alam mo ba yung pelikula ngayon, maximum 7 days, gano'n. Oo. Kunwari kami 7 to 8. Iba. 7 days lang. Pag lumampas ka, hindi pwede. So, kailangan matapos yun. Samantala nung araw, 1 taon na hindi pa natatapos, linggo-linggo, minsan 2 buwan, hindi kayo nag-shooting. Di ba? May mga ganyan, no? Pagputi ng uwak. Lumay ko 2 taon eh. Sino yung kasama ng pagputi ng uwak? Si Vilma. Action, di? Hindi. It was a good film by Celso Agustin. Kasi di ba may kasabihan? Kailan ka, uuwi? Pagputi ng uwak. Okay, kailan ka magbabayad ng utang? Pagputi ng ang uwak. Kaya. Nung ko lang nalaman ang ibig sabihin nun. Doon sa, yung film na yun, hindi ko alam hindi ko nga alam kung ano yung uwak o tagak. May nakaalitan ba kayong artista dati? Manakaaway, ganun. Wala? Sa stage meron ako na. Sa stage, sa teatro. Sa teatro. May phone-in question tayo. Live tayo kasi. Kaya huwag ka magmumura, live tayo. Hindi, ito. Pero yung phone-in, parang ang gulo ng tanong eh. Pero babasahin ko na lang. Sige. Sabi nung phone-in natin, sinong mga artista ang binasted mo? Ikaw nang babasted? Baka ikaw Chismis lang yun. nang babasted ka. Ibig sabihin, nung araw, habulin ka. Oo. Di ba? Parang gano'n. Kasi yung nagtanong, Tama yun. ikaw ang nililigawan ng mga artista. Meron isa talagang ayaw magpaawat, di ba? Talagang Na in love sa'yo. Oo. Artista to. Pwede bang ibulong niyo sa amin? Ang dami mo naman. Ibulong lang. Pwede. Bulong na. Nakadalawang bulong na. See?
Oo. Naku, talaga naman. Bubulong ko sa'yo. Parang hindi masyado sikat yan. Hindi, Hindi katulad hindi. ng unang sagot. Ganun ka. Hindi, ito. Loko-loko. Okay. Oo. Okay. Yun. Ano yun, talagang masugid naman diligaw nyo. Ayaw pawat yun. Bakit? Dahil ba ano bang, bukod sa itsura, ano ba, ginalingan nyo ba masyado? Hindi malayo. Di ba? Hindi malayo. Kasi pag magaling, hindi makakalimutan yan eh. Talagang habul-habulin. Basta ginagamit mo ang dila mo. Sabi siya, live tayo. Di Eh. ba? May nanonood ng mga bata eh. Pag nagsasalita, Oo. kasama yung... Kumbaga, sweet talk. Kailangan sweet talker, Sweet ganyan. talker. Oo, yan. Isip mo eh. Mm-mm. So, kilala kayo sa mga 3 hours na Madalas kayo ron. Hindi naman. Nasa pa ba sa wallet mo yung calling card na may bulaklak? Yung discount card na kulay itim. Oo. Sino sa mga batch ninyo ang mga babaero bukod sa inyo? Oo nga. Hindi naman ako nakikialam sa buhay ng ibang tao. Pero sa mga halos lahat ng artista nung dekada 70s, ano yan, halos lahat sila matinik. Wala akong narinig na hindi matinik. Ba't ikaw 80s matinik ka rin? Ayun. Pawala na kami nung... Kumbaga pa-extinct na yung matitinik noon. Kita mo nung 90s, wala nang matinik. Meron na. Yung Anjo tsaka Jano, matinik yun ha. Oo naman. Ayun. Gusto kong tanungin si Bembol kasi, ayan, katulad nung isang nanonood sa atin dito sa audience, naiyak daw siya yung isang vlog na pinanood sa akin. May isang advice ko dun kasi tinanong ako ni OG. Ano daw ang papapayo ko sa mga kabataan pagdating sa, kunyari ganyan, drugs. Ikaw na rin nagbanggit, pumasok eh. Hindi naman namin tinatanong, hindi rin naman namin alam. Kasi problema ngayon talaga yan eh. Ano ang maipapayo mo, lalo na sa kabataan ngayon, talagang puro sila social media, puro sila, ang pamilya nila, yung tropa, hindi na nga nila kinoconsider na pamilya yung pamilya nila eh. So, anong ma-advise mo sa mga kabataan? Unang-una, how to say no? Paano umiwas? Ang kailangan lang kasi may mga anak din na, di ba? So, napiliin yung mga kaibigan nyo. Piliin ang kaibigan. Diba? Paano pipiliin ng kaibigan ng mga kabataan? Paano? Aalamin nila kung anong background. Anong pinanggalingan. Lalaki o babae ito? Oo, both. Diba? Para all is fair. And, di ba? At meron kang alam. Di ba? Huwag na magpa-influensya sa patol. Kumbaga, Bem, pag ang advice mo, parang pag nakita mo yung barkada mo na medyo iba yung ginagawa, iwasan na. Oo, wala nang dahilan para patagilan pa yung pagkikita nyo o samahan nyo, di ba? Dahil more often than not, malalagay ka sa... Masasama ka. At palala. At pasama at palala. Correct. Diba? Sabi nga nila, di ba, kung sino yung 5 taong madalas mong kausap, magiging ganun ka rin. Kaya dapat pipiliin mo yung kausap nyo rin. Kaya 2 lang kausap ko. Sino? Ibulong. Sa mga relationships ng mga anak ninyo, nakikialam rin ba kayo? Hindi. Mga artista rin yun eh. Oo nga. I talk to them, di ba, one-on-one, and tell them whatever I see or I observe, di ba, and directly, di ba, hindi ka naman sila pinapagalitan. Pinagsasabihan ko lang kayo para alam ninyo. Walang magalit sa inyo. Alam mo na, so, peace lang sa lahat, di ba, sa trabaho, sa mga tao, di ba, because that's what I did, di ba? Since the start, di ba? So, ganon, di ba? Respeto, di ba? Respeto sa isa't isa. So, ganon. Sino nagmana sa inyo sa mga anak nyo yung lapitin ng chicks? Habol, oo. Hindi, pareho silang habulin eh. Mana talaga. Hindi naman. Tsaka ibang henerasyon na eh. Sabihin, di ba? Hindi, totoo. So, I have 4 boys, eh, di ba? They're all
adults now, di ba? Wala pa sa kanila may asawa. Wala pang may asawa. Oo, wala. Yung babae, yung only girl ko lang ang May meron asawa. akong- oo, at Ay, meron apo ka. akong dalawang apo. Kanina na, itanong ko sa'yo habang nagmamotor tayo. Yung mga projects ngayon, mga... Sabi mo kanina, meron kang Off late. coming. Meron mga nakalinya na tinatrabaho at siguradong soon ay mag-grind na ulit. Ano ito, pelikula o Both. telenovela? Both. Both. Telenovela. Mm-mm. Kasi pag ikaw, veterano ka eh. Ako, pag nanonood ako ng, kunwari, ng Batang Quiapo, ganyan. Nakita ko, ang daming veterans, di ba? Oo. Gusto mo bang mag-Batang Quiapo? Ba? Hindi, kasi nakakatuwa rin panoorin na May mga dating artista nakikita oo, nyo. hindi mo nakikita. Nakikita mo ngayon. Tapos, bukod sa trabaho, nakakatuwa kasi nakakakita. maalala mo eh. Tapos ang maganda pa ito, katulad may pelikula kami ni Bembol, yung nung 90s, yung Police Patola, comedy yun, Seiko. Alam mo, sa social media, nung araw, wala pang social media, nakalimutan na yan. Ngayon, bumabalik, yung generation ngayon ng kabataan, mas nakikilala kami dahil dun sa mga luma. Pinapanood nila eh. Makikita mo, 7 million views. Mga ganun eh. So, tsaka libre. Nandyan, libre. Panoorin nga natin Yung to. part 1 hanggang part 10, buong pelikula napanood mo na. Yes. By the way, I think I am close to about 300 films. already. Wow. Close to. 300. Kasama na yung support, 50 bida. years naman yan. 50 years. 50 is ano ba? Golden. Golden. So, this is your golden year in Year. show business. Sino mga kasabay mo nung araw? Well, actually, Yung nagsisimula, si Boyet, Boyet, 1 year ahead sa akin. 1 year. Kasama na yun. Yun, 51 siya. Si Joel Torre, Wow. later pa. Di ba, maybe 4 or 5 years siguro later. Di ba, sino pang magagaling na lumabas? Si Joel Torre, Yeah. from magaling na artista, magaling na Negosyante na. mga mamanok. Di ba? Hindi, di ba? Galing. Libre ba kayo pag kumakain kayo? Yan. Wala, babayad ka, kahit barkada. Sinong best friend nyo sa showbiz? Yan. Ako si Res. Res Cortez. Magmula Nag-advise, tinanong ka ba nung sabi niya magmamangkanor siya? Best friend mo nga mo. Kwento naman niya agad sa akin. At marami pang on the side na kwento. Yan. Kasi siyempre, di ba? Anong tips ang binigay mo sa kanya? Sabi ko, gawin mo, di ba? Di ba? Parang nagsisi siya nung pagkatapos kasi kahit saan siya pumunta. Saan Si niya Mangkanor? Mangkanor. Maano yan? Magaling ka. Parang iba yung reputasyon niya eh. Nag-iba eh. So, mausay tayo. Sa mga bagong artista, sino mga nakikita nyo ng potential? Uy, magaling to. Pwedeng sumunod sa mga yapak ni Res Cortez, mga ganun. Si Mangkanor. Hindi. There are a few who had it, di ba? Medyo konti kukulang. Basta, meron naman din worthy to work with. Sino ang pagpapipiliin ka ngayon sa mga bagong henerasyon? Kasi mga nakatrabaho ko na. Hindi, maging susunod na Bembol Rocco. Yan. Sinong gusto mong kalbuhin para pakalbo natin. pag nag-retire ka balang araw, ikaw na tumuloy. Hindi. Wala. Hindi nila magagawa. Hindi nyo gagawa. Hindi. Walang may kaya ng... Hindi. Sa pag-arte to hindi sa pag-chichicks Walang papalit. Wala ka pa nakikitang papalit kay Bembol Rocco o susunod sa yapak ni Coco ng... Huwag na nilang isipin. Kasi talagang hindi mangyayari. Hindi gagaling sila at gagaling. Pero hindi ko sasabihin, mas gagaling pa sa akin. Sabihin, alam kong meron akong galing. At tinatrabaho ko din naman yun. Tama. Diba? So, ganun din ang mangyayari sa kanila. Diba? Pero alam mo kasi they will have to find their own niche. Nung araw talaga, pati leading lady, Nora Honor, Hilda Coronel, alam mo,
iba sila umarte nun eh. Hindi nyo niligawan si Vilma Santos noon. Yan. Di ba kayo nag-away ni Bobot? Next question. Si Hilda Coronel, di nyo naging girlfriend. Next question. Next question. Hindi, pero si Nora is really very good to work with. Magaling. Napagaling. At well, siguro magkasundo lang kami. Kasi napag-uusapan namin ang tungkol sa ginagawa namin. At Masarap kasama si Ate Gaya. Hindi kayo na-link na magjowa? No. Hindi. Wala namang link sa akin. Wala. Mayroon. Magaling kayo, ha? Ang galing ng manager nyo, ha? Wala. I don't think there's ever been an issue at one point. Parang wala nga. Parang wala nga Issue na-link sa kanya. girls. Wala. Kaya nga yung pag-amin niya ngayon, revelasyon yun. Oo, eh. Pati siguro yung mga kolumnista, Nagugulat. na mga veteranong kolumnista, ganito pala nung araw sa Bembol, marami palang humahabol dito mga artista. Kaya yung mga binulong niya sa amin, nako, pag nalaman nyo lang, magugulat kayo. Kailangan kayo. Wala kayong sino yung mahirap katrabaho sa showbiz nung araw? Mahirap magbanggit ng Hindi. pangalan. Pwede nyo maibulong sa amin, ganun. Pangatlong, Pwede nyo ibulong. alam ba to, lalaki, babae. Oo. Tama na, isipin ko. Na. Pero meron meron mga kakaibang attitude na. Oo. Ano to, kumbaga, malaki ulo, gano'n. Mala, di ba, wala sa lugar. Wala sa lugar. Basta meron. Ano yung mga ginawa? Yun na lang, kwento nyo na lang sa amin. Mga, Meron din. si Jano Gibbs ba to? Yung, nagpapaantay sa'yo ng ilang oras. Ganun ba yun? Hindi. Yun. Ayun. Pero masarap yung makaabot ng 50 years. 50 years. Anong pinagkaiba ng artista noon tsaka ngayon? Malaki. Ano ho? Ngayon parang we find lesser good natural actors, di ba? Which what I was then, di ba? Yung natural lang ako parati sa ginagawa kong pag-arte, di ba? And I think that really works for me. Yung doon nga ako kilala, kumbaga. Diba? So, Napansin ko kasi noon, yung mga pelikula masyadong seryoso. Oo. Hindi dahil sa hindi dahil sa producer, hindi dahil sa writer, hindi dahil sa artista. Hindi dahil sa director. Alam mo dahil saan? Saan? Dahil sa comics. 'Di ba uso nun yung comics? Oo. Pag yun ang nun eh, kumbaga bukod sa TV, libre, comics, magkano lang, nakatutok yung mga tao noon. correct. Yung kwento ng comics, malalim. Di ba? Kasi para basahin mo, papaiyakin ka, kailangan malalim na malalim yung, kinukuha dati yung comics, ginagawa pelikula. Kaya pagdating ng movie, mabigat, malalim, na naiintindihan ng viewers kasi comics galing. Marami ka rin pinortray na comics character, Asyong Aksaya. Ang lalim nun. Kasi, sa tingin mo? Kailangan ba ibalik yung comics para ibalik yung... Kung yun ang nakakatulong, bakit hindi? Di ba? Walang di ba? Kahit sa social media, ibalik yung comics. Oo. Hindi yung comics na comics per se, yung kwento. Oh, yeah. Diba? Meron naman yung itutuloy, may mga websites na gano'n. Oo, maraming, di ba, lumabas sa mga manunulat na nagsimula nga sa mga kwento, sa libro. Ibro. Yeah. Ito, anong papayo nyo sa mga future generations ng mga artista? Ang payo lang ay maging professional parati. Maging magalang sa lahat, di ba? Sa kapwa-artista, mga director and everything. At mag-aral. Mag-aral na mabuti tsaka ng script. Oo. Iba hindi minimemorize eh. Oo nga, Di ba? marami din gano'n. Maraming kulkul eh. Okay, so, ayan. Kita nyo naman, ang guest natin ngayong gabi, hindi lang si Bembol Rocco, may guest host pa tayo, Anjo Iliana. Diba? Kasi yun yung sinasabi mo, yung professionalism saka attitude. Magte-taping tong kaibigan natin, si Stan, hindi sinipot ni Jano. Ayun!
Eksakto naman, dyan tayo sa tabi-tabi. Nung tinawagan ako, nag-guess ka pa ngayon. Kahit pa paano, may token to. Isiningit mo lang ako dito. Ano naman si Jano, babalik yan. Meron lang inasikasong importante. Kaya, yun. Oo naman. Eto, Men's Room, tuwing Biyernes ng gabi, alas 9, dito lang sa One News. Kasama ko si Anjo Iliana at syempre, ang guest namin, Mr. Bembol Rocco. Maraming salamat po. Ayan. Happy 50th anniversary in show business. Yan. DR at 50.